We begin the series on October 5 with the topic Our Inheritance, Spiritual Blessings. On October 12, Eyes of Our Hearts Enlightened. And on October 19, Saved by Grace Alone from Death to Destiny. Natatandaan pa? Nasa YouTube naman siya. Pwede natin balikan. On the month of November 2025, we discuss From Stranger to Fellow Citizen on November 2, and on November 16, Mystery Unveiled, Grace for All Nations, and on November 23, The Incomprehensible Love of Jesus. Okay, so we will now continue our Ephesians series. We have already finished 3 chapters. 3 more chapters to go. Again, our Sunday format service, sound indoctrination, admonition, edification, and exhortation. Okay, so let's go to sound doctrination first. Our key verse will be found in Titus chapter 1 verse 9, coming from the letter of Apostle Paul to Titus, kung saan ay dito po natin hinango yung ating ministry, Faithful Word Ministry. Ang sabi, holding fast the faithful word as ye have been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Again, we will see the word sound doctrine. Sound doctrine. Marami ngayon mga born again, Baptist, Evangelical, Pentecostal, among others, hindi po nila alam kung ano yung sound doctrine. In fact, yung word na sound doctrine, hindi nila alam. Gumawa pa kaya, maging sound doctrine pa kaya yung kanilang church. So, bakit nila hindi alam yung sound doctrine? Ito ay kasakadahilan ng kakulangan sa wastong pag-unawa sa banal na kasulatan. Ano-ano itong mga hindi tamang pag-unawa o kakulangan sa kaalaman pagdating sa banal na kasulatan? Number 1, ignorance on critical and systematic thinking. Yung mga denominasyon, kagaya ng Baptist, Born Again, Evangelical, Pentecostal, at marami pang iba, hindi sila marunong mag-isip ng mga malalalim na sistematikong kaparaanan sa pag-iinterpreta. Kasi yun yung pinaka-critical sa lahat. Kung paano mo i-interpret siya using a systematic system. Lalo na kung di ka rightly divide the word of truth, ang mangyayari niyan, i-interpret mo lang siya ayon sa kaalaman mo. Kasi wala kang alam patungkol dun sa kung paano ba yung tamang explanation, pag-interpreta ng banal na kasulatan. Number 2, surface level biblical ability only. Mababaw lang yung pagtingin nila sa mga salita ng Diyos. Kapag binabasa nila, yung konteksto, ang babaw lang nung tingin nila. Kung baga sa magtatanim ng halaman, ang babaw lang nung pagkakahukay nila. Tapos itatanim na nila. So, hindi maganda yung tubo. Kasi nga, yung interpretasyon pa lang, doon na kagad sila nagkakamali. So, pagdating sa paglalahad ng salita ng Diyos, napakababaw lang ng mga sinasabi nila, ng mga messages nila. And therefore, nilalagyan nila ng toppings. Nilalagyan mo na ng toppings na kwento sa YouTube, kwento sa mga pelikulang hinango sa istorya nila, Nida Blanca, nila Nora, yung mga ganun na lang. Kasi wala ka nang masabi, kasi mababaw na kagad yung primerang indoktrinasyon. And number 3, dahil limitado lamang yung kanilang kaalaman at mababaw lamang yung kanilang kakayahang umanawa ng banal na kasulatan, selective na lang sila. Kung ano lang yung kaya nilang intindihin, kung ano lang yung kaya nilang unawain, ito na lang message natin. In fact, hindi nila kayang mag-serye. Yung isang buong aklat, gagawin natin serye. Kasi mas maganda yung gano'n. No? Hindi nila magawa yun kasi chapter 1, sige, okay. Chapter 2, pahirap ng pahirap. So, pag binasa nila yon, naku, ang hirap na nung chapter ganito. Huwag na yan. Selective na lang, no? On a random basis na lang yung kanilang mga messages. And this is the reason why walang sound doctrine sa mga indoktrina, sa mga denominasyon. Mapa-born again yan, Baptist, Evangelical. Kung ano man yan, wala silang sound doctrine knowledge.
But Faithful Lord Ministry is a sound doctrinal church because of trustworthiness in our teaching. Mapapagkatiwalaan po ang ating mga katuruan sapagkat malalim po yung ating kaalaman. No, hindi po dahil magaling tayo dito, kundi magaling yung aral. Kaya nga po sound doctrine ng Tagalog, magaling yung aral na ating pinangahawakan, kaya na-achieve po natin yung makatotohan ng pag-aaral at hindi nakapagbigay ng kalituhan o confusion sa mga tagapakinig. Bakit? Sapagkat we faithfully teach the gospel. Matapat tayo sa pagtuturo ng kung ano yung magandang balita ng kaligtasan. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:1-4, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand, by which also ye are saved. Dito tayo naliligtas, dito sa gospel na to. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So maliwanag po yung ating ebanghelyo rito, yung magandang balita ng katotohanan, na pananampalatayanan po natin yung pagkamatay, pagkakalibing, at pagkabuhay na muli ng Panginoong Kristo. Hindi po mag-iiba yan. From the start to finish, yan po yung ating gospel. Wala pong mag-iiba dyan sa ating magandang balita ng kaligtasan. Ito po yung tinatawag nating Apostle Paul's My Gospel sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. God bless, Ivan. Nanonood ba mami mo? Si Ate Fe? Hi Ate Fe. Oh, yun. Morning Ate Fe. So, ang sabi sa 2 Timothy 2:8, Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel. Ating pong gospel ay ang gospel ng Apostol Pablo. At wala nang iba. Hindi po magbabago yan. Mula umpisa hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa hindi na natin kaya umatin dito. That will be our gospel. Second, we teach with truthfulness and clarity. Bakit tayo nagtuturo ng may katotohanan at maliwanag, malinaw? Sapagkat at pong ating aral ay natransmit mula sa mga katuruan ng Apostol Pablo. At ito po ay nakabase sa death, burial, and resurrection ng Panginoon Kristo. At hindi po ito nakabase sa mga tradisyon para maiwasan natin yung mga sectarian debates na nangyayari sa mga ibang denominasyon. In fact, hindi iba. Lahat ng denominasyon. So, number 3, nourishes soul for transformation. Bakit nagkakaroon ng transformation? Kasi napapalakas yung ating spiritual na buhay. Bakit napapalakas yung spiritual na buhay? Kasi na-assure mo yung kaligtasan mo. Assured ka sa salvation mo, may kapayapaan ka, at may kumpiyansa ka. And therefore, ang nangyayari, lumalakas yung iyong spiritual na buhay, at ang nangyayari, kahit pa paano, nagkakaroon ka ng transformation sa buhay mo. And last but not the least, protect against false preachers. Kapag nagpakilalang pastor, oo, paniniwala siya ng denominasyon. Pero pagdating sa rightly dividing the word of truth, hindi pwede yun. Bakit? Kasi may how, why, when, and where did you get your title as pastors. At kapag tinanan natin yan sa mga nagpapakilalang pastor, titigan nyo sila sa mga mata nila, makikita natin kung paano manlaki yung mga mata nila at hindi nila alam yung sasagot nila. Na bakit natin execute yung mga ganitong mga aral? Because we study ourselves approved unto God, workmen that need not to be ashamed. We rightly divide the word of truth. At malinaw naman sa banal na kasulatan, may division yung programa ng Diyos base sa banal na kasulatan. Now, sound doctrination. Again, A, B, C, D. Memorize natin lagi yan para hindi tayo na liligaw o hindi tayo kayang iligaw ng mga false teachers, false preachers. Letter A. A, Apostle Paul only. Sige. Yan, picturean nyo na. Letter A, Apostle Paul only. Letter B, Biblical Truth. Romans to Philemon lang siya. Letter C, Christ as head of the body. And D, dispensation of grace. So, unahin natin yung letter A. Apostle Paul only.
Ang sabi sa Ephesians 3:7, basahin natin sa Tagalog para mas maunawaan natin. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging biyayang ito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Jesus. So, ang Apostol Pablo lamang po ang pinagkalooban ng biyaya, kung tawagin niya, na ipangaral ang magandang balita sa mga hintil. Sa entirety po ng Biblia, ng banal na kasulatan, sa kinapal-kapal nun, wala pong kahit sinong tao ang binigyan ng biyaya na sinabihan na, mangaral ka sa mga hintil. Wala po. Mula kay Adan hanggang kay Noah, Abraham, Moises, David, Solomon, hanggang sa mga apostol ng Panginoon Kristo, wala pong sinabihan na ipangaral mo yung magandang balita sa mga hintil. Maliban lang sa apostol Pablo. Kaya nga, letter A, apostol Pablo, sapagkat siya ang ating apostol, siya ang natatanging tagapangaral ng mga hintil na kinomisyon naman siya ng Panginoon Kristo. Letter B, biblical truth, Romans 2, Philemon lamang ang applicable sa ating mga buhay. Romans 2, Philemon. Sabi sa 1 Thessalonians 2:13, kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyong kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikilala sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. In other words, yung mga panulat ng Apostol Pablo, which is yung Romans to Philemon, di daw galing sa tao. Hindi daw galing sa kung saan-saan. Ito daw ay galing sa salita ng Diyos, sa tunay na salita ng Diyos. So letter C, Christ is our head, we are His body. Romans 12:4, kung papaano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayun din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So malinaw dito, tayo ay body at ang ating head ay ang Panginoong Hesus Kristo. And last but not the least, letter D, dispensation of grace. Sabi sa Colossians 1:25, ako yung naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyong kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon ay inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila at kamanghamanghang hiwagang ito sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So yung dispensation of grace ay inihayag lamang sa Apostol Pablo. Yung 12 apostol, hindi po sila dispensation of grace. Sila po ay dispensation of law. Okay, na? So, that will be our sound indoctrination for this morning. And before we go to our admonition, let us all stand in the presence of our Lord as we gather for this Sunday service. The
for us, Panginoon. Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Cause you came near, cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord, thank you so much for all you've done, Panginoon. Let's continue worship our Lord. You gave it all for me. My soul desires
my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. It's to be with you. One more time, this is my cry. This is my cry. My one desire just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. We want to be with you, Jesus, wherever you are, Lord. At Ate Nes, Kuya Ron, Ate Krish, Kuya Nix sa ating mga pag-awitan. Now let's go to our admonition. Of course, we always discuss this every Sunday. This is the Apostles' Warnings. Ito po yung mga babala ng Apostol Pablo habang tayo'y tumatahak bilang mga body of Christ. Deceptive appearances, anti-Paul indoctrination, works underneath faith, self-serving motives, self-made doctrines. Number 1, deceptive appearance. Of course, makikita natin dito yung mga righteous look. Kala mo naman talaga mas banal pa kay Pope ng Vatican. Kulang na lang, isuot na rin yung ganun ni Pope para magmukhang righteous na talaga, ano. And then, polite speeches, of course, sobrang galang. Hindi ko naman sinasabing huwag maging magalang, ano. Pero, yung pagiging magalang, galing sa puso yun, eh. Hindi yun galing sa, dahil may agenda ka sa sarili mo. And then, biblical knowledge. Actually, sabi nga sa laging ganun ng ganun niya, kahit wala na sa konteksto, no. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, prosperity ka agad, ano. And then, Christian terminologies, lagi nating maririnig yan na sinasabi nila. And then, number 2, anti-Paul indoctrination. Of course, hindi naman nila itinuturo na ang Apostol Pablo ay kinumisyon ng Panginoon Kristo para sa mga Gentiles. At hindi nila itinuturo yung may autoridad ang Apostol Pablo sapagkat siya yung steward ng dispensation of grace, sapagkat siya yung tinawag na maging apostol ng mga Hentil. And then, hindi nila tinuturo yung gospel ng Apostol Pablo. Ituro man nila, maghahalo ng ibang gospel yan. Gospel nila Pedro, Matthew, Mark, Luke, and dyan, na may mga kasamang works. So, talagang kukonfusin ka niyan kasi nga, anti-Paul indoctrination sila. Number 3, works underneath faith. Ayan, ito, they teach grace only. But requires, may mga rules. What are these rules? Altar call, baptism, at marami pang iba. May mga rules. They teach faith only, but requires performance. May discipleship training, may leadership training, may statement of faith, Lord's Supper, at maraming pang iba. And then, they teach freedom, but imposes burden. Babalikatin ng mga miyembro yung mga kung ano man yung bayarin ni pastor. May mga ganyang kalakaran sa mga denominasyon. Pastor, ako na bahala sa ganito. Makala kasi ng mga miyembro, kapag may binabalikat silang burdens ng pastor, parang yung sa basketball, yung tumitira, nakakashoot, may dumadamo yung points niya para makarating sa sangkalangitan. No? Hindi po ganon. No? Wala pang doon tuturo ang Apostol Pablo ng mga ganon. And then, they proclaim grace, but practicing legalism. Kailangan, kahit papaano, kapatid, may mga ministry kayo mga hinahawakan. Marami mga gano'n. No? May mga ini-impose nitong mga denominasyon. Number 4, self-serving motives. Gagamitin nila yung mga banal na kasulatan para mapatotohanan, mapangatiwaranan yung mga sarili nilang agenda. Tignan nyo si Pablo, humihingi ng pera. Kaya ko rin, bigyan nyo ng pera.
Pareho kami ni Pablo. Yung hinihingi ni Pablong pera para sa mga mahihirap, yung mga naghihirap na iglesia doon sa Macedonia. Siya, para sa kanya. Diba? Pero gagamitin niya yung mga skripturang yan. Ang problema sa mga denominasyon, di naman kasi nila naintindihan. Ganun pala yun. Ito na, bunot na. Treat ministry to enrich themselves. So, gagamitin nila yung mga ministry na yan para pagkakitaan lalo. May camp tayo. 2,500 ang bawat ulo. Sa Tagaytay tayo magka-camp. Pakilagay na lang sa account ni Jocelyn sa video. Ito yung mga ganyan yan, no? Pagkakakitaan yan, yung mga camp na yan, no? Actually, hindi lang doon sa pinanggalingan natin. Ganyan talaga kalakaran. Kahit sa mga kahit sa mga mega churches. Ay, ganun po. Kanino po ibibigay? Kita mo, may sobre doon. Nandoon yung, kung cash, ibibigay mo. Kung Gcash, ito yung Gcash, no? Everywhere. Point members for themselves, not to Christ. Ang nangyayari puro sila na lang. Sila na yung may hawak ng kaligtasan ng miyembro nila. Ako si pastor, ganyan. Nakapoint na yung atensyon ng mga membro kay pastor na lang lagi. Wala na kay Kristo. Kasi ito rin si pastor, palaging sarili niya na lang yung ako, pagkagising ko, magpipray ako. Tapos, bago ko mag-almusal, magdi-devotion ako. Tapos, isang higop ng kape, Genesis chapter 2 kagad. Pangalawang higop, Genesis chapter 3, ganun ako. Kaya siya na yung laging tinitingnan ng mga miyembro. And then number 4, use of pulpit to maintain prestige. Pastor ako, tinawag ako ng Diyos, kinausap ako ng Diyos, puro gano'n na lang yung sinasabi niya. No? And last but not the least, self-made doctrines. They teach prosperity gospel, of course. They teach dress code. Kailangan, lahat kayo nakaputi, na mahaba, na hanggang dito sa talampakan yung suit nyo na bestida. They teach hairstyle. Kailangan kay mga babae, hanggang lupa yung buhok nyo. At nakaputi yung mga ganyan. Marami tayong nakikita mga ganyan. They elevate their positions to respect them. Of course, lagi nilang ginagamit yung title na pastor, reverend, bishop, at marami pang iba. Para ma-elevate nila yung kanilang posisyon. And then they teach members to music preferences. Kailangan, lagi lang kayo sa FEBC, yung mga kanta lang ng FEBC. Pag wala ng gospel songs, balik kayo dun sa Papuri 1. Ating purihin, no? Ako rin, kinanta ni Ate Nenita nung Sunday, Papuri 4. No? Tagal na, 1980, 87, 88 pa, or mga 86, no? Nung narinig ko yung, sa Papuri 4 to, Narinig ko to when I was 11 years old. Okay, inulit ni Ate Nenita. No? Okay, so that will be our admonition about Paul's warnings. And before we go to edification, tawagan muna natin yung magbabasa ng ating scriptura sa umagang ito, Ate Divina Pasig. Let us stand together in the presence of our Lord as we read His Word. Our scripture reading will be found in the book of Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Ephesians chapter 4, verse 1. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Verse 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Verse 6, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Let us now read our scripture reading in our own native language. Efeso chapter 4 verse 1, kaya nga't akong bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat ayon sa pagkatawag sa inyo.
Verse 2, na kayo'y maging mapagpakumbaba at mahinahon na may pagtsatsaga na mapagparaya dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Verse 3, na sinisikap ang pagpapanatili ng pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Verse 4, may iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Verse 6, iisang Diyos at Ama nating lahat na siyang higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayong maupo sa presensya ng Diyos. Edification. Our topic, one Lord, one faith, one family, living together in Christ. Ephesians chapter 4, verse 1. Ang sabi ng Apostol Pablo, I therefore the prisoner of the Lord. In other words, nakakulong ang Apostol Pablo rito sa Roma by the time na sinusulat niya itong aklat ng para sa mga taga-Efeso o para sa mga taga-Turkey. Ngayon po ay Turkey yung Efeso. Beseech you that ye walk, nakikiusap ako, mamuhay kayo. In what way na nakikiusap ang Apostol Pablo? Worthy of the vocation wherewith ye are called. Na mamuhay daw tayo, o kayo, o tayo na rin, na gaya ng nararapat sa pagkakatawag sa atin. Wherewith ye are called. Sa pagkakatawag sa inyo. Apostol Pablo, ano ba yung ibig sabihin mo na pagkakatawag sa amin? Sino ba yung tumawag sa amin? Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us, na iniligtas tayo, and called us, na tinawag tayo. Paano tayo tinawag? With a holy calling, with an holy calling, sa isang banal na pagkakatawag, not according to our works, hindi base, hindi ayon sa ating mga ginagawa o ginawa, but according to His own purpose and grace. Tinawag tayo ng Panginoong Kristo ayon sa layunin at biyaya. Buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ang sabi. So makikita natin dito, number 1, iniligtas tayo. Ano meron sa kaligtasan, Brother Mel, Apostol Pablo? Tayo ay idineklarang pinawalang sala na. May deklarasyon na nangyari. Nung si Ate Divina at si Ate Nestle ay nakapasa na ng LET exam, ng board exam, wala pang deklarasyon sa kanila. Pero nung binigay na yung card nila, ito na yung card nyo ng PRC card, dinideclare na sila bilang mga maestra ng mga lisensya, bilang mga maestra ng ating lipunan. Iba kayo, Divina. Iba kayo, Nestle, kumpara sa mga ordinaryong kababaihan. May deklarasyon na nangyari sa inyo. Meron kayong autoridad. Kakaiba kayo sa kanila. Iba kayo. Nung si Kuya Jerry ay nag-renew ng lisensya, wala siyang autoridad, wala siyang deklarasyon, kasi expired na yung license niya. Pero nung binigay na sa kanya yung card, eto na, Jerry Piñones, yung iyong card, idinedeklara ka na ng Land Transportation Office bilang professional na driver. Iba ka sa kanila, Jerry, sa mga karaniwang lalaki. Ikaw ay may kapangyarihan, mayroon kang karapatang gumamit ng mga sasakyang mula motorsiklo hanggang aeroplano. Aeroplano, Jerry. May deklarasyon na nangyari kay Kuya Jerry sa kanila sapagkat meron silang mga tinanggap. At buhat nung natanggap nila yon, iba sila sa karaniwang mga lalaki. Iba si Kuya Jerry sa karaniwang lalaki na, sige, subukan mong paandarin doon sa sakya, wala kang lisensya, makukulong ka. No? Ako hindi. Kasi may deklarasyon ako nakamit galing sa republika natin, galing sa pamahalaan natin, na ino-authorize ako
na, oo, tama, maaring mong gamitin yan. Dito, we are saved, tayo ay naligtas. In other words, idineklara tayo na pinawalang sala. Iba tayo sa karaniwang tao. May deklarasyon sa atin, kagaya nangyari kay Ate Divina, kay Ate Nestle, kay Kuya Jerry. May mga tinanggap sila na isang bagay na hindi tinanggap ng karaniwang tao. Naunawaan, no? Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, we are saved and called. Ano yung called? We are called with a holy calling. Banal yung pagkakatawag sa atin. Kala Kuya Jerry, kala Ate Nes, kala Ate Divina, hindi banal yun. Yun ay isang paraan lang ng lipunan, ng gobyerno, na magkaroon sila ng mga lisensya para gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin. Pero tayo, yung pagkakadeklara sa atin ay banal. Banal, galing siya sa Diyos. Number 2, not according to our works. Hindi tayo pinawalang sala, hindi tayo idineklarang pinawalang sala kasi mabait ka, kasi may ginawa ka, kasi religious ka, kasi umaten ka every Sunday. Hindi ganon. Tayo ay pinawalang sala dahil sa biyaya, according to grace. At yun yung purpose ng Panginoong Hesukristo sa atin. Yun ang purpose ng Diyos sa atin. And number 4, yun nga, according to our grace. Ayon sa kanyang biyaya. So ngayon, ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, let's walk worthy according to our calling. Now the question is, okay, sige, so tinawag na ako, number 1, niligtas ako, dineklara kong righteous, pinawalang sala, at ngayon sinasabi mo, Apostol Pablo, na lumakad ka ngayon sa isang banal ayon sa pagkakatawag sa iyo. Paano ngayon yon, Apostol Pablo? Of course, babalik tayo sa konteksto natin. We should walk with all lowliness, maging mapagkumbaba tayo. We should work according to with all meekness, mahinahon, na may pagtatyaga, long suffering, na magparaya dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So may 4 na bagay dito na sinasabi ang Apostol Pablo habang tayo ay lumalakad. May pakumbabaan, may kahinahunan, may pagtatyaga, may pagpaparaya. At ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na, baka naman pwedeng ugaliin natin yan. Bilang mga taong pinawalang sala ng Diyos at idineklara ng righteous sa kanyang harapan. Pero, hindi nyo gagawin yan dahil inuutos ko. Sige na nga, magiging humble na nga ako. Kasi sabi nung Apostol Pablo na to, maging humble ako. Hindi po. Ang sabi dito, in one another, in love. Meron siyang bracket, meron siyang, halimbawa itong TV, may pinagpapatungan siya yung bracket na nasa gilid. Kailangan naka-bracket pa rin doon itong kapumbabaan, kahinahunan, pagtatyaga, pagpaparaya. Naka-bracket siya, hindi dahil sa utos ni Pablo, kundi dahil meron tayong pag-ibig sa ating mga puso. Forbearing one another in love. Kailangan ko palang maging mapagpakumbaba. Kailangan ko palang maging mahinahon. Kailangan ko palang magkaroon ng pagtatyaga. Kailangan ko palang maging mapagparaya. Sige na nga, ito na lahat ng pera ko sa inyo na. Hindi po ganon, no? Ang pagpaparaya po, may napulot akong lipstick. Ang ganda, oh. Ginanon mo ngayon sa CR doon. Tinors, tignan mo lipstick. Ang ganda, no? Parang sa akin yan, no? Sa inyo ba ito? Kung nga napulot ko, Sa bagay naman sa'yo. Sige, sa'yo na. Diba? Bibili na lang ako na. Yung mga malilit na bagay na pagpaparaya lang, para hindi naman yung lahat pinagparaya mo. No? Kasi ang body of Christ is smart siya. No? So kung may kapakumbabaan, dapat mababawasan na yung mga pagmamalaki natin. Ako nga, ganito ko. Pinanganak akong may silver spoon. No? Mga ganun. No? Yung pala, plastic lang na tinubog sa silver. Kung may kahinahunan naman, dapat wala na yung pagmamataas natin. Kung may pagtsatsaga naman, kailangan bawas-bawasan na natin yung pagkainis natin.
At kung may pagpaparaya, kailangan nababawasan na yung pagkayamot natin. No? Paul is speaking to Ephesians. Paul is speaking to body of Christ. Hindi to applicable doon sa kapitbahay nyo. Hindi to applicable. Although kung i-apply natin, okay lang din with a minimal minimal provisions, pero ito ay applicable sa ating body of Christ. Specifically dito sa ating faithful word ministry. Okay, no? With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Okay, ngayon, verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. In the bond of peace, no? Na sinisikap ang pagpapanatili ng pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Now, ganito. Mag-a-analogy ako. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so meron tayo ditong basketball team. Ako, si Kuya Jerry, si Kuya Roel, si Kuya Ronnie, tsaka si Nico. 5 kami, basketball team kami. Basketball team. Si Kuya Roel, magaling siyang tumira sa 3 points. Magaling. Kada tira ni Brother Roel, shoot sa 3 points. Si Kuya Ronnie naman, magaling siyang magdepensa. Laki ng katawan. Ibablock niya yung mga gwardya. Si Kuya Jerry naman, magaling mag-dribble. Point guard. Point guard. So, yung individual talent nila yon. When I play basketball, ang sinabi ng coach ko dati, nung high school ako, mag-try out ka, Mel. So, nag-try out ako. Nakuha ka na, Mel. Sabi niya, nakuha ka na. Kinuha namin kayong 12 because you're talented sa basketball. Pero tapos na yung talent. Skills na ngayon. Playing basketball is about talent and skills. No? Hindi nyo na pwedeng gamitin yung talent nyo sa official na laro-laro na pabali-bali kayong ganon. No? Kailangan may play na. Kailangan you work as a team. No? So, nangyari, 3 lamang ng kalaban, kunyari kaming 5. So, 3 lamang, 5 seconds na lang. Paano ang play? Siyempre, si Kuya Jerry, ang gagawin niya, magaling siya mag-dribble eh. Hindi naman puro dribble gagawin niya kasi matatalo kami. So, magdi-dribble si Kuya Jerry, i-screenan ni Ronnie yung guardia ni Kuya Ruel, 3-pointer si Kuya Ruel. Na libre ngayon. Tinira ni Kuya Ruel. Pasok yung bola. Ano ibig sabihin dito ng Apostol Pablo? Kanina, personal na ugali natin yung gagawin natin. Pagtatyaga, yung walang pagmamalaki, yung balik ako. Ayan, may kapakumbabaan, mahinahon, matyaga, mapagparaya. Personal natin yan. Personal natin gagawin yan sa buhay natin. Personal natin yan. Pero dito, pagdating sa verse 3, ang sinasabi na ng Apostol Pablo, na sinisikap ang pagpapanatili ng pagkakaisa. Teamwork na this time. This time, teamwork. Kasi yung ginawa naming play kanina, ni Kuya Ruel, ni Kuya Ronnie, tsaka ni Kuya Jerry, wala nang kinalaman yun sa individual talents nila. Hindi gagana ng individual talents. Kailangan mag-teamwork, kailangan may magdi-dribble, may mag-i-screen, may titira. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, okay, sige, yung kapakumbabaan, kahinahunan, okay, nandiyan lang yan, pero this time, teamwork tayo ngayon. Meron kang solong talent mo, meron kang solong gagawin mo, pero meron ka rin gagawin na para sa body of Christ natin. Ano yung sinasabi ng Apostol Pablo? Na sinisikap ang pagpapanatili ng pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Okay? Hindi po pwedeng tira si Brother Roel ng 3 points. Hindi po pwedeng dribble lang ng dribble. Matatalo tayo. Kailangan ng goal natin, manalo tayo as a team. Naka 100 points nga si Brother Roel. Talo naman lagi kami. Puro lagi na lang siya 100 points na 100 points. Walang mangyayari sa team namin. Kailangan nananalo. Kailangan tayo may group effort pa rin. At ito nga yung sinasabi ng Apostol Pablo, na sinisikap ang pagpapanatili ng pagkakaisa. Dapat lahat tayo may pagkakaisa.
sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo in the bond of peace. Kapayapaang nagbubuklod sa atin. Yun na yung championship trophy natin. Yung meron tayong kapayapaan. Yung nagbubuklod-buklod tayo, walang issue. Tapos meron tayong individual na mga ginagawa na mapagpakumbaba, mapagparaya, and everything. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, eto na yon, yung bond of peace, eto na yung dapat na nananatili sa atin. Gets. Gets, yeah. Okay na? So, verse 4, may iisang katawan at iisang espiritu at kung papaanong may iisang pag-asa na para doon, kayo'y tinawag ng Diyos. Tapos doon natin marirealize, okay. Yun pala yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Meron akong sariling karakter ko na dapat gawin, meron din akong dapat gawin na karakter ko para sa body of Christ, para sa Faithful Word Ministry. Yun yung pagkakaisa na mapanatili. And this time, yung framework natin ay kapayapaan naman. Peace naman. Okay, no? Now, bilangin natin kung ilang one yung sinabi dito ng Apostol Pablo, no? There is one body. Isa. There is one spirit. Dalawa. Even niya she called in one hope. Tatlo. One Lord. Apat. One faith. 5. One baptism. 6. One God and Father of all. Who is above all and through all and in you all. So merong 7 one dito ang sinasabi ng Apostol Pablo. One body, of course. One spirit. One hope. One Lord. One faith. One baptism, and one God and Father. So, ibig sabihin ng one body, meron lang tayong isang church dito. Kahit mayroong ibang rightly dividing the word of truth sa ibang lugar, one body pa rin tayo. Iisa pa rin tayo at ang ulo natin ay ang Panginoon Jesucristo. Meron tayong isang Holy Spirit. Isa lang yung Holy Spirit natin. Kasi yung iba, nag-speaking in tongues sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ako, ganito ko, may Holy Spirit din. Iba-iba naging Holy Spirit. May nag-speaking in tongues, may nagsisirkus, may kumakanta, may nagsasayaw, may ano. Hindi, no? Iisa lang tayo. Even if we have different talent, iisa lang ang spiritual na meron tayo. One hope, iisa lang po yung hope natin, eternal life, glorified body. One Lord, of course, Jesus Christ. One faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. One baptism, spiritual siya, hindi siya water baptism na minsan swimming pool, minsan sa dagat, minsan sa inflated pool, minsan sa baptistry, iba-iba sila. Pero tayo, spiritual baptism lang. And one, God the Father, na siyang pinagkukunan, pinagmumulan ng lahat ng bagay. Now, our key takeaways, bilang isang tao na nakatanggap na ng kaligtasan, ng deklarasyon, at tinatawag sa isang banal na pagkakatawag, tayo po ay may human responsibilities para sa ating mga pansariling buhay, lowliness, meekness, long-suffering, and forbearing with one another. At nakalakip po dapat yan sa pag-ibig. Hindi po yan inutos lang na dapat natin sundin, dapat nakabase siya na mayroon tayong pag-ibig. Otherwise, di natin magagawa siya kung walang pag-ibig. And number 2, tayo ay tinawag para unity of peace, para sa pagkakaisa, para sa kapayapaan. Hindi po yung away-away, kagaya doon. Anong kulay ang yan? Nag-away. Tayo po, MOA tayo, MOA. Di ba? Infanta Quezon. Walang, ay, gusto ko sa walang ganon, no? We are called to keep unity in peace, of course. Dito? One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father. But, ang isa sa pinakamaganda rito, yung number 3, one hope, sapagkat sama-sama tayong umaasa na mapapadali na itong ating eternal life at masundo na tayo ng Panginoon Jesucristo para tayo ay iuwi na sa tahanan. Lahat tayo
ay naranasan na natin makipagkita sa ating mga kaibigan. O sige, nandito ako sa kanto ha. Dito tayo magkikita. Dito mo ko sunduin. At kapag na-late ng 1 minuto yung taga-sundo, eto na si babae, nakasimangot na ano. Tayo rin ay naghihintay sa Panginoong Jesucristo. Naiinip na rin tayo, subalit rest assured, itong paghihintay natin ay worth. Sapagkat kapag tayo ay sinundo ng Panginoong Jesucristo, tayo ay habang buhay, eternal, for good, sasama na tayo sa kanyang tahanan. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and rage and sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to
go to our exhortation. Last Sunday, yung sabi nung nag-PM sa akin, our pastor share that while you teach Jesus accepted us in the beloved, ang tinuturo daw ni Faithful Word Ministry ay Jesus accepted us in the beloved. God accepted us in the beloved. Sinabi rin daw ng pastor nila na accept Jesus din daw. Ang sinasabi natin dito, ang Diyos ang tumanggap sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, beloved. Beloved son. Pero ang tinuturo daw ng pastor nila, hindi. Kailangan din natang i-accept si Jesus Christ. Gaya ng, ako'y may alaga, asong mataba, mahal niya ako at mahal ko rin. Sabi ko talaga, tumula doon sa pulpito. Oh, Brother Mel, tumula. Tinula niya tong asong mataba. Oh, Brother Mel, tinula niya talaga, sabi. Ako'y may alaga, asong mataba, buntot ay mahaba. Ganun ang tula na yun. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya dapat, in-accept tayo ng Diyos, acceptin din natin si Jesus Christ. Ito yung sinasabi natin na mabababaw lang yung kanilang mga kaalaman. Kasi hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos sa makatotohanang paraan, kaya sobrang limitado lang yung mga kaalaman nila. Okay, so, ang sabi ni Brother Mel ng Faithful Word Ministry, Ephesians 1:6, ang sabi nung self-proclaiming pastor, si Edwin ng Balot Christian Church, ay sa John 1:12. Ano, yung sinasabi niya. Ha? So, ang sinasabi natin dito, Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Tinanggap tayo ng Diyos sapagat sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo. Ngayon, ang sinasabi nung nagsasabing pastor daw siya, yung Edwin ng Balot Christian Church, sabi niya, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ito yung tinatanong kay Brother Mel. Ito ba talaga dyan, Brother Mel? Ephesians 1:6 lang ba? John 1:12 ba? O pareho ayon dito sa sinasabi ng pastor namin? So, ang sinasabi ni Brother Mel, wala yung John 1:12. Hindi kasali yung John 1:12. Sapagat si Juan, para sa mga Israelita lamang. Pero maganda na ring unawain itong sinasabi nilang receive Christ. Paano ba natin tatanggapin si Jesus Christ? As what? On what way? Hindi natin. Sa dinagal-tagal na pagiging denominasyon natin, ang sabi dito, but as many as receive Him. Paano mo ni-receive? Saang bagay mo ni-receive? At ano yung output, resulta, nung ni-receive mo? Hindi mo naman kayang sagutin. Kasi wala nakalagay dito. Basta ang sabi lang, but as many as receive Him. Receive Him as what? Receive Him in what way? Kahit si pastor, hindi niya rin alam kung paano. Kasi pag nagsabi siya, tsak na wala sa Biblia yun. Kasi wala naman sinasabi si Juan dito. So maganda unawain din to in the first place. Kaya ako'y naging interesado din dito sa sinabi nitong caller natin. So John 1-3. So unawain natin. No? Madali lang naman unawain yung Bible. Lalo na yung Matthew, Mark, Luke, John. Verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. In other words, itong sinasabing salita ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na naroroon na buhat pa nung umpisa. So kung sinasabi ni Iglesia ni Cristo na tao lang si Jesus Christ, nagkakamali sila. Kasi buhat nung umpisa nandun na pala eh. Paano naging tao yung buhat nung umpisa nandun na? Tao siya kung pinanganak siya sa laman. Kung may birth certificate siya o kung nagkaroon ng proseso yung pagkaka-exist niya, walang proseso. Ang sabi ng Bible, from the start, nandyan na yung salita, si Jesus Christ. So, hindi tao to. Kasi from the start, nandyan na eh. Hindi siya creature. Hindi siya created. Siya ay creation. Okay? No? So, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos.
Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, Jesus Christ. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan Bautista. So, pag may nagtanong sa inyo, sino nagsugo kay Juan Bautista? Hindi si Jesus Christ. Ang nagsugo kay Juan Bautista ay si God the Father. Sabi dito, no? So, verse 7, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. So, nagpapatotoo si Juan Bautista patungkol sa ilaw. Sinasabi niya ang Panginoon sa Kristo. Hindi siya, si Juan Bautista, hindi siya ang ilaw. Subalit naparito siya upang magpapatotoo tungkol sa ilaw, Panginoon sa Kristo. Ito ang tunay na ilaw, si Panginoon sa Kristo, hindi si Juan Bautista. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya. May pinuntahan itong salita, si Panginoon sa Kristo. Meron siyang pinuntahan. Saan siya pumunta? Sa kanyang bayan. Ano yung kanyang bayan? Yung Israel. So pumunta siya sa Israel, hindi siya tinanggap ng Israel. Hindi siya tinanggap ng buong Israel. Ito na yung verse 12 na sinasabi nitong ang asong mataba, no? Subalit, ang lahat ng tumanggap na Israelita, kasi doon siya nagpunta sa Israel Hindi siya tinanggap ng Israel. Parang ganito, pumunta si Jesus Christ sa Pilipinas. Hindi siya tinanggap ng Pilipinas. Pero, may mga Pilipinong tumanggap sa kanya. So, hindi yung buong 120 million na Pilipino tinanggap siya, kundi probably 10,000, 5,000, or 1,000 lang. Ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yung 10,000 na yon na tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, na Pilipino, na Israelita. Pumunta siya sa Israel, hindi siya tinanggap ng Israel, pero meron tumanggap sa kanyang 10,000. Pero yung Israel, probably 10 million na, o mga 50 million during that time. So, ang tumanggap sa kanya, 10,000 lang, pero yung buong Israel na 50 million, di siya tinanggap. So, we're talking here is Israel, pumunta siya, hindi siya tinanggap, pero may mga tumanggap sa kanya. Now, ang tanong, sino ba yung tatanggapin? Sino ba yung dapat tanggapin? Number 1, yung may inaalok. Kung gusto mong tanggapin. Kung hindi, huwag. Yung may ibinibigay. At yung may dumating. For example, dumating si Ronnie sa bahay ni Ate Dalia. Ngayon, siguro mga 100 meters, bahay ito ni Ate Ligaya. Dumating si Ronnie sa bahay ni Ate Dalia. Sino tatanggap? Siyempre yung bahay ni Ate Dalia. At nasa kay Ate Dalia yun, kung tatanggapin niya si Kuya Ronnie, o hindi. Halimbawa, hindi niya matanggap si Kuya Ronnie kasi madumi yung bahay, maraming tao, nandun yung mga mag-aaral. Hindi niya matatanggap tong si Ronnie. Pero hindi niya pwedeng sabihin na si Ate Dalia, ay hindi ko tinatanggap si Ronnie. Ni Ate Ligaya. Hindi na pwedeng tanggapin si Ronnie kasi primarily, hindi naman sa'yo pumupunta Hindi naman sa bahay ni Ate Ligaya, sa bahay ni Ate Dalia. Ngayon, itong sinasabi ni Boy Asong Mataba, tatanggapin natin si Jesus Christ. Hindi naman pumupunta dito si Jesus Christ. Sa Israel pumunta. So, ang tatanggap, yung Israel or yung mga Israelita. Hindi tayo dito. Kasi, hindi naman dito pumunta. Hindi naman dito dumating. Ngayon, ang sinasabi ng pastor nila, tanggapin natin si Jesus Christ. Paano mo tatanggapin? Doon nga pumunta sa Israel. Buti kung dito, okay lang. Doon pumunta. So, ang issue dito, John 1, 11-12, is about Jesus Christ coming to Israel, and yung Israel, hindi siya tinanggap. Yun ang konteksto ng John 11-12. Wala pang kinalaman yung kung tinanggap natin o hindi si Jesus Christ. Kaya it has nothing to do.
Kasi out of context yun. Kasi, ang pinag-uusapan dito, Israel at si Jesus Christ. Kung tatanggapin ni Israel o hindi, si Jesus Christ. So, pumunta siya sa kanyang bayan, pumunta siya sa Israel, pero hindi siya tinanggap ng Israel. Subalit, may mga tunggap sa kanya at nanampalataya and binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, may dumating si Jesus Christ and the question is, i-welcome ba nila? The answer is, hindi nila winelcome. Pero may nag-welcome, iilan. At tayo, wala tayong kinalaman dun sa issue na yon. Sapagkat tayo, may sariling pamamaraanan ng Diyos sa atin. So kapag may dumating na tao sa kapitbahay mo, nasa kanya na yon kung tatanggapin niya. Pero kung ikaw ang tatanggap, nonsense. Sapagkat dumating siya para sa kapitbahay mo, hindi para sa'yo. Nonsense kung ikaw yung magsasabi, Sir, pasok ka dito, sir. Ay, hindi po. Dito po ako. Para Shopee lang yan eh. Ligaya. Dumating si kapitbahay. Yes, sir. Ano po yan? Parcel? Opo. Pero si Ate Ligaya po, hinahanap ko, hindi po kayo. Gaganunin ka nung delivery, nung rider, no? So, Jesus came for His people, the people of Israel. And it's up to them if they would receive Him or not. But if you receive Jesus, that did not came for you, you have a big problem. May problema ka kung tinatanggap mo yung isa na wala namang ino-offer sa'yo. Hindi naman siya pumunta para sa'yo, wala siyang binibigay sa'yo, at ang sasabihin mo, tinatanggap ko. Wala kang tatanggapin. Kasi in the first place, wala namang ino-offer sa'yo. Hindi naman pumunta yun para sa'yo. No? So, dito tayo sa bracket natin, sa diagram natin. So during that time, yung John 1:12, ang umiiral noon ay yung dispensation of law. Yun yung God's program for Israel. Yung God has no program for Gentiles. Walang kinalaman si Gentiles dito. Lahat ng nangyari sa Matthew, Mark, Luke, and John, para sa Israel lang yon. At kahit anong mabasa mo dyan na talata, walang kinalaman si Gentiles dyan. Para sa Israel lang yan. Kahit ang John 1:12 na yan, para sa Gentiles pa rin yan. Kahit ang John 3:16 na yan, yung mga John 1:12, yung mga ginagamit nila ng mga gospel, walang kinalaman si Gentiles dyan. Bakit? Sapagkat God has no program for Gentiles. Wala pang programa ang Diyos sa Gentiles. So, sa John 1:11, Israel reject Jesus. Pagdating sa atin, walang programa Diyos. Wala pang kinalaman si Hentil. And John 1:12, many accept Jesus, wala pa rin programa ang Diyos sa atin. And then pagdating sa Romans 11:11, Israel falls, nahulog na sila sa pag-ugnayan nila sa Panginoong Kristo. Wala pa rin programa ang Diyos para sa atin. And then, nung wala na yung dispensation of law, wala na, nahulog na sila, saka pa lang nagkaroon ng programa ang Diyos sa mga Gentiles. Sa papaanong paraan? Isinugo niya ang Apostol Pablo para sa mga Gentiles. So dito, kung ang pag-uusapan, Matthew, Mark, Luke, and John, walang kinalaman ang Gentiles sa mga yan. Because it's all about the relationship of God and Israel. So natapos lang yon, nagkaroon lang ng programa sa Hentil, nung nalaglag na yung Israel, wala na yung pag-ugnayan ng Diyos sa Israel, ang sinabi niya, Pablo, mag-ministry ka na sa Hentil. Dito pa lang tayo nagkaroon ng kinalaman sa Diyos. Pero yung John 1:12, wala tayong kinalaman ko. Kaya yung sinasabi nito kahit magtutula pa siya ng lahat ng tula ni Balagtas, wala pa rin kinalaman yung Matthew, Mark, Luke dyan sa mga asong mataba. O gusto niya, may pusang mapayat pa. Lahat gagamitin niya na. Wala rin epekto. Wala. Bakit? Kasi by that time, nung nangyayari yung mga bagay na yon, ang umiiral ay dispensation of law between God, Jesus Christ, and Israel. Si Gentiles, wala. Kaya, walang epekto yung mga, ako'y may alaga, asong mataba. Wala yan. Brainless lang ang maniniwala dyan sa mga ganyan drama niya. No? Okay, so,
natapos namin gawain mula simula hanggang sa katapusan ay pinagpala niyo po, iningatan niyo po. Maraming salamat po sa iyong mga salita na pinagsalusaluhan namin. Mga ipasalamat sa mga kapatid namin na nagbibigay ng mga inspirasyon sa kanilang kapwa-kapatid at pagpalain niyo pong bawat isa na nakapiling namin dito, maging sa Facebook at YouTube Live. Yung mga hindi po namin nakapiling, nasan man po sila, lagi niyo po silang iingatan, lagi niyo po silang gagabayan at sa mga susunod na panahon ay makasama namin dito na mag-aaral ng yung mga salita tungo sa ikalalakas ng aming mga buhay espiritual. At ngayon sa Kanya na makapagpapalakas sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at ng pagpapahayag ni Jesucristo ay sa inihayag na hiwaga na naitago bago palalangin ang sanlibutan na siyang inihayag sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta ayon sa utos ng walang hanggang Diyos upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa nag-iisang Diyos na ganap ang karunungan, sa Kanya iukol ang karangalan mula noon hanggang ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo ang bawat isa'y magsabi ng Amen at Amen. Sumayin niyo ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat.